Loud and clear. Okay, magandang araw sa atin lahat. Teka. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung mga walang silbi po na mga Senate hearing ngayon, pati po yung HOR hearing na isa lang naman po yung purpose, no? Gawin pong politika. Alam po ninyo, sana yung ating pong mga matataas yung tungkulin, mga congressman at senador, lutasin po tong mga naghuhumindig, no? Sana po yung mga hearing, talagang hearing, no? Hindi po political propaganda, no? Sana po yung hearing, nakikinig talaga kayo. Kasi kung nakikinig lang po kayo, mababago po yung rekomendasyon ninyo sa ating Pangulo. Tulad po yung mga mangingisda doon sa Masinloc. At saka po etong sa kay Alice Go, napakatagal na po, no? Hindi ko po talaga maintindihan. Na-prove nyo na po yung point nyo na si Alice Go ay isang incheck. O tapos ano pa po, gawin nyo na po yung rekomendasyon nyo. Kung palalayasin nyo. Kasi parang sigurado kayo na incheck na. No? Tapos sigurado kayo na nameke siya ng mga papel. O di gawin nyo na yung mga necessary. Bakit po pinagtatagal pa? Gusto nyo po rin bang, ano ba yan, parang mali? Iuugnay nyo pa rin kay Pangulong Duterte. Doon po nagkakaproblema yung mga hearing nyo. Di ba? Yung parang mali, okay na sana. Natukoy nyo na. Merong pong pinaboran yung parang mali. Nagkakaproblema kayo. Pasensya na po kayo. Yung mga yung kalidad po ng mga political vlogger ko no, ni BBM. Pasensya na po kayo at hindi po maunawaan yung kung ano po yung nangyayari. Kung hindi po nila maunawaan, si Maharlika na. Si Maharlika na. Ang dami nangyayari, oh. Tuloy, walang tagapagtanggol si BBM. Wala po nagtatanggol kay BBM. Wala nagtatanggol sa mga Romualdez. Isa lang kasi yung alam ng mga to, tumira. Hindi po marunong magtanggol. Hindi po nila kayang ipagtanggol kasi. Mali kayo BBM vloggers, kayo nasa posisyon. Dapat hindi yung sino aatakihin natin ngayon. Di ba? Nagre-reflect po sa inyong principal. No? Nagre-reflect po kay BBM yung mga ginagawa ninyo. Aatake lang, wala kayo maipagmalaki. Yun nga pala, no? Baka wala naman talaga maipagmalaki Badong. 'Di ba? Kaya hanggang atake na lang sila. Ano ngayon kung may sex video si Maharlika? Una, mapoprove nyo ba na si Maharlika talaga yan? Ikalawa, ano kung may sex video? Atake na rin. Yung tayo ang bagong media. Mga bugok talaga Okay, pag-uusapan din natin itong sagot nito ni Franz Castro dito po sa pag pinapawalang bisa. No? Pinapawalang bisa yung tama po yun, no? Nililihis nitong Go, yung kay Go. Yung hearing sa HOR, itong investigasyon kay Go, at saka yung mga sex video ko no, di umano ni Maharlika, paglilihis lang po yan sa tunay na kalagayan ng bansa. No? Na walang nare-resolba itong gobyerno na ito. Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Unahin na natin itong kay BP Sara. Alam na, natalakay na natin to no? Maikli lang po muna to kasi nagpetition po si BP Sara na lahat ng reklamo sa kanya
tungkol po dun sa 125 million confidential fund ay ibasura na ng Supreme Court. Ito po yung sinabi ng kanyang attorney, si Attorney Estelito Mendoza. Tindi, no? Tagal na po nito. Bata pa lang po ako, Estelito Mendoza na to. Natatandaan ko nung elementary kasi kabisote noong araw eh. Pinapakabisado sa amin yung mga... Alam ko ito, official pa to ni Pangulong Marcos eh. Tatay ganun na po katagal to. Kasintanda to ni Enrile. The petitions are mere apprehension and speculation about contingent funds or confidential funds, which does not constitute a justiciable controversy. So hindi po nararapat na pang Supreme Court kasi chismis lang. Yun po yung gustong sabihin dito no? Speculation based. So wala po tong walang bigat ni walang kaso rito. Pero dahil yun po magaling na abogado yun si Estelito Mendoza. At dahil po may mas magaling sa kabila na abogado na nagngangalang Attorney Representative Franz Castro. Mas magaling pa sa mga abogado to eh. This illegal and unconstitutional transfer of 125 million to the office of the Vice President for confidential funds violated all rules on the proper use of such funds. Okay. Pagpalagay na natin Attorney Franz Castro na tama ka. Ano yung sabi ni Franz Castro? Yung pagta-transfer daw ng 125 million ay illegal and unconstitutional. Okay. Ipagpalagay na natin na tama ka. No? Ipagpalagay natin na tama ka. So, ibig sabihin, Franz Castro, Attorney Franz Castro, si BP Sara humingi, di ba? Kasi may satellite office siya eh. Gusto niyang mag-operate yung satellite office. Humingi siya ng confidential fund. Binigyan siya. May masama po ba kung gastusin mo yung binigay sa yung pondo? In fact, 200, kalahati lang yung binigay sa kanya. Ang hinihingi niya, kung hindi ako nagkakamali, 250 million. Ang binigay po sa kanya ay 125 million lang. No? So, ibig sabihin, humingi ka, binigyan ka, ginastos mo. Kung yan ay illegal at unconstitutional na paggamit ng pondo, hindi niya pondo yan. Kaya nga siya humingi, wala siyang pondo eh. Sino ba dapat yung nirereklamo nyo? Kung yan ay unconstitutional o illegal. Hindi niya nga pondo yan. Dapat yung nagbigay ng pondo ang nireklamo mo. Kasi siya yung may pondo. Di ba? Attorney Franz Castro. Kasi siya yung may pondo. Siya yung may illegal na ginawa sa kanyang pondo. Hindi si BP Sara. Ang tanong, bakit hindi nyo nirereklamo si BBM? Bakit hindi nyo sinampahan ng impeachment? Kung totoo, no? Kung totoo kayo na illegal yan at unconstitutional, bakit yung pinagbigyan yung inyong nireklamo? O, di ba? Hindi, tanggalin nyo yung Anton yan, tanggalin nyo. Hindi ko masasagot tanggalin nyo. Yun lang po kasimple yun. Yung nagbigay, siya yung may pondo, siya yung may illegal, kung illegal man yung paggamit nun, siya yung may illegal na ginawa, hindi yung pinagbigyan. O sabihin nyo na illegal din yung Kasi kung ako talaga, alimbawa, mayor, governor, pengi naman po pondo kami, magpapagawa ako ng kalsada, binigyan ka. Oh, ano ibig sabihin nun? Ipapagawa mo yung kalsada. Nanghingi ka ng para sa kalsada eh. Kung illegal man yung pinagkunan nung nagbigay sa'yo, wala kang kasalanan mo. Gusto mong
Kakampi nila, bakit nila irereklamo? Yun lang pinagbigyan na hindi nila kakampi. So lahat po to politika. Politika na lang lahat ng moves na itong mga nasa Congress eh. Eto pa si Alice Go. Ang tagal na, no? Ilan na yung hearing ni Alice Go. Mas marami pang hearing yan kaysa sa PIDEA Leaks eh. Wala namang bago. Ibig sabihin, wala kayong bagong natutuklasan. Alam nyo na yan dapat nung nagsimula. Kasi dito kay Morales, yung hinihiring lang dapat yung PIDEA Leaks na yun. Biglang may nagbanta sa buhay ni Morales. Humaba talaga. Pagkatapos ng isang hearing, humaba dahil pinagbantaan yung buhay. Hindi po pwedeng hindi imbestigahan yun. So humahaba yung investigasyon. Dito po ba, nagkakaroon po ba ng bago? O yan pa rin yung dati? Hindi ako nakakanood eh. Pero ang alam ko lang, pinagbibintangan nyo na hindi siya Pilipino. Incheck talaga siya. Kung kaya nyo naman patunayan, ipatanggal nyo na bilang mayor, kasuhan nyo ng pamimiki at kung ano-ano pa. Ganun lang po yun. Bakit po pinagtatagal? Kasi iuugnay pa sa Pogo, yung Pogo iuugnay pa kay Duterte, kaya po pinatatagal nila. Di ba? Yan lang po yun. No? Kaya po ito, pwede rin naman, dalawang tsorya natin dyan, hinahanapan pa nila ng pag-uugnay kay Duterte or kinakailangan po libangin yung mga mamamayan. No? Daming problema ng Pilipinas eh. Naging libangan po si Alice Go, si Mayor Alice Go. Pinagkakatuwaan, natutuwa naman, madali tayong matuwa eh. Kinagat na ginawa na siyang meme. O di okay na yung papel niya. Pero pustahan tayo. Sabi ng Comelec, ano sabi ng Comelec? Makakatakbo pa rin sa susunod si Mayor Go. Silbi ng mga pinagagawa ninyo. Yan nga, libangan lang. Yun yung problema. Pag iba yung purpose mo, no? Iba yung purpose mo sa... Kasi alam ko, Pogo dapat yan eh. Pinuprove nila yung ugnayan ni Alice Go sa Pogo na napunta na sa... Napahiya sila, hindi nila ma-prove na si Alice Go ay may connection sa Pogo. Kaya gusto na lang nilang atakehin yung pagkatao. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Baka pareha sila ng mga, hindi naman, matalino yan si Risa Ontiveros eh. Huwag niyong pagbintangan na ganyan. Hindi yan katulad nito mga BBM vlogger. Dalawa na po na papanood ko, naroon kasi yung mga pangalan ko sa ano nila eh. Naroon yung aking lantad yung aking pagmumukha doon. Sabi ni internet. Okay. Napanood po nila yung aking speech. Ang sinasabi ko raw po, tayo na yung bagong mass media. Kaya ang interpretasyon nila, dapat daw, ako na yung bagong Noli de Castro. Kala ko ba doon, ikaw na yung bagong media? Trabaho ba ni Noli de Castro yan? Naknang po pa. Kumakain ng mic, nagpapakita ng dodo. Putang mga bugok. Mga bugok na. Sinabi ba? Sige, patulan natin yung kabobohan. Sinabi ko ba na ako ang bagong ako ang bagong Noli de Castro? Mga tanga talaga to. Mga engot talaga eh. Ang ibig sabihin, ipaliwanag ko na rin para maunawaan itong mga bugok na to. Yung media po, absent sa mga tunay na balita. Ang lalaki po ng balita nung maisog. Di ba? Sabi ko, ang linaw, bukod sa SMNI, walang media dito. Walang media. Kaya kami na yung tumatayong media. Tayong mga vlogger. Tayo kasi naghahatid. Tayo yung pinanunood. Dahil sa atin, sa pamamagitan natin, nalalaman ng tao yung mga nangyayari.
Kasi namimili yung media. Yun po yung ibig kong sabihin. Hindi ko po hinangad na maging bagong Noli de Castro. Si Noli de Castro ba nagpapakita ng dodo? Puta, si Noli de Castro ba tinatawag niyong manyak? Hindi naman. Vlogger ba yun? Mga bobo. Hindi. Hahangarin ko ba maging Noli de Castro? Tatanga-tanga kasi to. Kung sino-sinong vlogger na lang, walang katotoran. Alam po ninyo, tapos yung isa naman, pinauso, si Mimiyak. Si Mimiyak naman, putya, sunod-sunod naman ang atake niya. Inaatake niya mga vlogger. Ay, inatake din ako niyan di ba? Bading Aratiles, walang kumagat. Puta, si Mimiyak, lahat nagsabi Mangkanor, Manyak, tapos ikaw bading. Hindi walang kumagat. Kaya binabanatan si Banatbay, nakesyo si Banatbay kung ano-ano. Ngayon si Maharlika nakesyo merong video. Sila na nakakanood, nagugulat sila. Alam niyo, daig niyo pa yung mga chismis vlogger Para kayong sila Christopher Min, hindi kayo bagay sa as political vlogger. Kaya hindi kayo hindi kayo dumadami. Sa politika, alam nyo, iba po yung mga mahihilig sa chismis. Iba naman yung mahihilig talaga sa politika. Yung mga taong mahilig sa politika, naghahanap yan ng anong balita sa politika ngayon. Pucha, balita ba sa politika yan? Merong pati yung mga termino nila, parang ang tagal na ninyong ginagawa yan. No? Imagine ninyo na lang, ito una, political vlogger kayo. Tapos nakita nyo, malaki pala views pag ako ay nag-chismis na lang. Hindi kayo ang pioneer niyan. Matagal nang ginagawa yan ninyo. Pero si Ninyo, okay na sa kanya yan na hindi talaga siya seryosohin. Hindi naman siniseryoso si Ninyo Kayo lang din naman sumeryoso kay Ninyo nung nagsabi si Ninyo na nagdadala siya ng chiching. Lahat dinala nyo yun. Nauutukay ni Ninyo. Mas gusto nyo yung nagiging katatawanan lang kayo. Isa-separate nyo instead. Kaya kita nyo na-aandap pa. Ano ibig sabihin nun? Yung kahit yung mga kakampi na ni BBM, mandidiri rin sa inyo Mga matitino, marami na matitinong loyalista na nakikinig sa mga vlogger. Tapos kayo ang mga chismis dito, chismis sa mga vlogger ang pinagsabi niyo. Chismis sa mga vlogger. Bakit po? Yun lang ang kakayahan nila. Manira ng mga vlogger. Maninira na lang rin kayo, vlogger. Ano ngayon kung meron kayong nakita na pagpalagay na natin na totoo, ano ngayon? Nabawasan ba yung kredibilidad niya? Si Hayden ko ba nabawasan ng kredibilidad? Oo ba dong? So, hindi, yung mga ni Hayden ko. Yung maganda, Maricar. Hindi naman nabawasan yung kredibilidad nun. Ang nabawasan yung kredibilidad, yung Hayden ko kasi daming babae. Hindi ko talaga makuha. Ang tanong ko sa inyo, kami, mga political vlogger ni Duterte, nung nakaupo si Duterte, si Tatay Digong, wala kaming
ginawa kundi ipagtanggol si Pangulong Duterte sa kanyang mga ginagawa. Bakit kayo hindi nyo gawin? Hindi ko sinabing gayahin nyo kami. Nung kami ay pro-admin. Pero dapat ganun eh. Kung alam ninyo yung trabaho ninyo, tagapagtanggol kayo dapat ng mga ginagawa ni Pangulong Marcos. Yun po talaga yung trabaho ng mga pro-admin vloggers. Diba? Bakit ba sikat na sikat si Pangulong Duterte? Bill. Mayat maya, bukang bibig namin yan. War on drugs, kahit sinisiraan ng mga dilawan. Oh, war on drugs, pinagmamalaki namin. Kahit sinisiraan nyo yung Dolomite, pinagmamalaki namin yan. Minsan sa buhay nyo, gusto nyo rin tumambay sa Dolomite. Yun yung punto ko eh. Wala nga yung tuloy nagtatanggol kay BBM. Tapos na, eto ang problema nyo ha. Nagtataka kayo, bakit siya na nga yung presidente, bakit hindi nagiging popular yung pinsan niya? Na alam natin na lahat na yan yung gusto nilang ipalit. Bakit sa mga survey, yung pinsan niya ay 0.5, naglalaro sa 0.5 at 0.4 sa mga survey? Paano? Ang alam nitong mga vlogger, manira, hindi nila maipagmalaki. Hindi sila marunong mag-vlog na pagmamalaki namin itong mga ginagawa ni. So kung hindi nyo maipagmalaki, talagang, bakit naman tataas sa survey yan? Wala ngang, kita nyo, paano tataas sa survey? Hindi nyo kasi pinagmamalaki yung ginagawa. Sa bagay, yun po ang pinakamahirap ipagmalaki. Yung haka-haka. Sa bagay. Ang dali kasi ipagmalaki ni Tatay Digong. Kasalanan mo yan, Tatay Digong. Ha? Alam mo? Kasalanan mo yan eh. Kasi pag sinabi ni Tatay Digong na build, puta, ang dami naming ebidensyang pwedeng ipakita. Sa Cebu na lang. Walang tulay, may tulay. Di ba? Yung kung ano man ang tawag doon, Cebu, Cordoba. Nakadaan ako doon. Grabe. Ang ganda po. Promise. Hindi nga. Pinapaliwanag ko nga sa inyo bakit sila administrasyon, pero bakit kulelat yung pambato ng administrasyon. Samantalang ang daming ayuda, wala nga maipagmalaki kasing proyekto. Diba? Miski sila eh. Yan po ang patunay. Dalawa lang po yan eh. Bugok sila, yung mga vlogger, kaya panay paninira lang, o talagang walang maipagmalaki. Yun talagang tendency pag wala ka may pagmalaki. Kay Tatay Digong kasi, build niya, totoo. Diba? Hindi haka-haka. Kay Tatay Digong, yung NTFL CAC, totoo. Hindi haka-haka. Binabudgetan, pero may resulta. Nagsisisuko. Diba ang dami sumukong rebelde? Merong resulta eh. Kitang-kita natin pag sinabi ni Tatay Digong, lilinisin ko yung Boracay. Pucha, pinapakita sa TV, winawasak yung yung mga resort ng mga bilyonaryo. Kasi lumalabag sila sa, biruin mo, dagat na yun, may resort. Di ba? Kaya kitang-kita po, pag sinabi na maglilinis tayo ng Manila Bay, kailangan namin ng volunteers, daan-daan libo, ilang araw yun, daan-daan libo. Tapos nagtataka yung mga tao, pwede palang linisin yung Manila Bay? Taehan lang yan ng mga tropa ni Barry Gutierrez. Ni Barry Gutierrez at ng mga dilawan, taehan nila, kaya ayaw nila ipalinis eh. Hindi ako Noli De Castro. Mamaya maghanap na naman kayo. Ganyan ba si Noli De Castro?
tanga kayo. Hindi nyo naintindihan yung sinabi ko. Yung mga viewers namin, yung mga Duterte supporters, na unawaan nila yung sinabi ko. Ang ibig sabihin na kami na yung tumatay yung media. Kasama nga kayo dun eh. Kasama kayo dun. Ang dami talaga promise na ginawa ni Pangulong Duterte. Pucha, yung mga pabahay nga eh. Inangkin ng, mga mandrugas na yung mangkin ng pabahay. Anong pangalan, anong grupo yun? Yung para sa pulis dapat, tapos inangkin ng mga, grupo yun eh. Kasama na nila ka Eric. Kasama na nila ka Eric Naro. Ano na nga yun? Anong grupo yun? Nakalimutan ko na. Kadamay. O, tignan nyo. Kitang-kita. Meron pa bahay. Biruin mo, may ninakaw. Sabi ng mga kadamay, puta, wala kaming bahay. Pabahay ba yan? O, anong ginawa ni Pangulong Duterte? Sige, hayaan nyo na sa kanila yan. Pinamigay dun sa mga walang bahay. Tapos sisiraan nyo lang, putya. Wala raw ginawa sa Yolanda. Pinuntahan nila Bisdak. Yun yung sinasabi ko sa inyo na mga bagong media. Para na tayong bagong media. Walang ginawa. Nagpunta yung mga vlogger dun. O eto yung Eto yung mga ginawa. Eto yung mga pabahay ni Duterte. Hindi ako, mali talaga tong mga utak talagang diktador tong Romualdez Marcos eh. Alam nyo kung bakit? Bakit kayo magpapasya na ayaw ng mga taga-Tacloban yung, kung ayaw talaga nila, lalangawin yan yung rally. Kung naniniwala kayo na ayaw nila na mag-rally, lalangawin yun. O di tsaka nyo kantsawan. Kung ako mayor, alam ko na supporter tong mga tao. Yun ang sinasabi ng mayor. Ayaw daw ng mga rally. Di sana inayaan mo. Hindi yung nagkukunwari kayong meron truck show kahit walang mga banderitas. Imposible po. Nakakakita tayo ng mga truck show na wala man lang nakalagay doon na welcome to the 6th anniversary special truck show. Kalukuhan. O yung 'di ba? Totoo 'yun eh. Yung mga ni Pangulong Duterte, yung pagtugon niya diyan sa napakarami po talagang ginawa. Ma-action eh. 6 na taon na ma-action yung buhay natin sa panahon ni Pangulong Duterte. Si Baste Opres, kita mo, hindi maintindihan. Yung pinakamatalino nila to, eto pamagat to, Coach Jared. Si Baste Opres, ano kahibangan niya? Hindi mo naintindihan yung sinabi ni Baste. Yung oppression na sinasabi, yung hindi nyo pinapayagan na makapagpahayag yung mga tao. Ang linaw ng sinasabi ni Baste. Hindi yung oppress sila na yung mga tao, walang ibang presidente maliban dito sa presidente na to. Lahat ng presidente, walang pumipigil sa mga rally. Lahat ng presidente. Ito lang ang tanging administrasyon, ganun ka-insecure. At pinagdidiwang pa ng mga bugok na vlogger. Tuwing may hindi natutuloy na maisog rally, yan, di na naman kayo natuloy. Sabi ko, mga bugok talaga to. Wala talaga silang kaalam-alam sa basic. Very basic po yun na karapatang pantao na makapagpahayag.
No, basic po yun. Di nila alam yun eh. Akala nila walang karapatan yung mga taong tumutol sa gobyerno. Lahat po pwede. Kaya nga nagtayo ng mga Freedom Park. Po siya, Freedom Park, tapos magkakaroon ng ng kalokohan. Ang dami sumusulpot na tagapagtanggol niya, hindi ko mga kilala. Biglang sasabihin na, hindi naman pala kayo kumuha ng permit. Paano ka kukuha ng permit sa Freedom Park? Freedom Park nga eh. O ngayon, di ba? Punta tayo rito. Munti ko na makalimutan. Diversion niya kay Alice Go. Ang tagal na. It's either diversion o gusto nilang iugnay kay Duterte. Eto naman direkta talaga yung sa mga congressman, yung sa HOR. Direkta talagang atake kay Duterte yun. Pamagat pa lang eh. Congressional investigation on Gentleman's Agreement, on FPRRD's Gentleman's Agreement. Yun talaga, direkta yun. Yung isa naman, on PRRD's War on Drugs. Puta, direkta. Ano yung purpose muna? Tapos na yung panunungkulan ni PRRD. Hindi kayo nagkaso. Ngayon nyo kakasuhan? Hindi rin. Wala namang kaso dyan. Sa pera na lang kung binenta mo yung bansa natin. Kung binenta mo sa tiyan, imposible yun. Karapatan po, o tungkulin po ng isang gobyerno, diskarte. Kanya-kanyang diskarte yan. So, isa lang po yung purpose ng congressional hearing. Ipahiya si Pangulong Duterte ngayong mag-eleksyon, pahinain yun lang. Ang lakas kasi. Number 1 sa lahat eh. Number 1 sa mga survey si Pangulong Duterte. Unti-unti niya mas marami na siya number 1 kaysa kay Erwin Tulfo. Alam niyo, pag pinanalo niyo si Erwin Tulfo, wala talaga tong tong bansa natin. Tanong pa nung isa nung sinasabi na ako ikaw ba bagong Noli de Castro? Ang tanda mo na, nagpapakita ka pa ng kita nyo na, vlogger tayo. Meron bang si YouTube bang magbabawal sa akin kung may bawal akong ginagawa? Hindi ikaw. Parang tanda ka ng tanda eh. Yun na nga di ba? Hindi mo alam vlogger. Proud po ako na kahit nasabihan nyo kung matanda. Revenge to ng mga thunders. Pagpapatunay po to na mas matatalino kami mga thunders. Ano ba yung sinabi ni Erwin Tulfo? Teka lang. Total na pag-uusapan natin si Erwin Tulfo. Tinantusan ko yun. Tinantusan ko. Alam nyo, siguro yung iba sa inyo na hiwagaan pa rin, bakit ayaw na magpagawa ng ngipin ni Badong? Alam nyo, mas komportable na ako dito. Wala naman, kasi nakita nyo si Efrem Batares, si Jenny Sonsa. Ang yaman nun, 1 million per month pala yung si Jay Sonsa, di ba? O, tignan nyo naman. Ito po ang sabi ni Erwin Tulfo. Hindi naman tatakbo ang Pangulo Hindi ho ba? So by 2028, bababa at bababa ang Pangulo. So bakit pa niya kailangan ayusin yung rating niya? Mangangampanya siya? We can see naman the President is doing his best trying to keep the promise that he was saying na sabay-sabay na babangon. Ito nga yung isa sa mga promise niya na sabay-sabay babangon, yung serbisyo ng gobyerno dadalhin sa tao. Alam po ninyo, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya, serbisyo ng gobyerno dinadala sa tao.
Erwin Tulfo, magiging number 1 ka pag tumakbo kang senador. Pero please, wag na. Kasi hindi mo na pag-iiba yung ayuda at serbisyo. Magkaiba po yung ayuda sa serbisyo. Ang serbisyo, ganito. Ano ang pagkakaiba ng ayuda sa serbisyo? Ano yung sinabi ng mangingisda doon sa congressional hearing? Yung ayuda po, parang band-aid lang yan. Isang araw, 2 araw, ubos na. Ang gusto namin, ito yung gusto nila. Ito yung serbisyo. Erwin Tulfo. Yung binibigay ninyo na nilalapit ng gobyerno, band-aid lang. Pero ang gusto nila, yung serbisyong sinasabi mo, ano ang seguridad namin na kami ay makakapangisda dyan sa Baho de Masinloc? Bakit? Bakit nila tinatanong dito sa mga congressman? Kasi tuwing eleksyon nyo lang kami kilala. Tignan nyo, pahiyang-pahiya kayo ngayon. Tuwing eleksyon lang nyo sila kilala. Pero 6 na taon ni Duterte, nakakapangisda kami. Extension pa ng hanggang 1 taon pa. 'Di ba? 1 taon at kalahati pa ni PBBM. Pero mula ngayong May, hindi na sila nakakapangisda. Tinataboy-taboy na sila. Yun yung serbisyo, Erwin. Kaya nyo bang i-provide yun? O hindi kayo nakikinig sa hearing ninyo? Ayaw nyo silang pakinggan eh. Hindi nila gusto ng ayuda. Ang gusto nila, makapangisda. Okay. May impact po ba yung ginagawa nyong congressional hearing? Meron. Pero baliktad. Yung ine-expect ninyo na sa pamamagitan ng hearing ninyo, magagalit yung tao, baliktad. Yung mga tao nagagalit ngayon sa mga congressman. Kasi kitang-kita sa hearing na wala kayong solusyon. Ikalawa, kitang-kita sa hearing na tama pala yung all along, tama pala o maganda pala yung ginawa ni Pangulong Duterte na foreign relations sa China kumpara ngayon. Baliktad po yung impact. Ang gusto ninyo, alam natin, ang gusto ninyo maganap sa hearing, no? Magalit yung tao kay Duterte, baliktad po. Ngayon, yung epekto po ng hearing ninyo, galit yung tao. Naramdaman nila yung galit ng mga mangyak-ngyak yung mga mangingisda eh. Dahil sa palpak ninyong pakikitungo sa China, hindi na sila makapangisda. Hindi nila kailangan ng band-aid solution na binibigay ng inyong ayuda. So sa makatuwid, lalong nalalantad sa tao, baliktad. Wala nga may alam niyan eh. Kami actually, konti lang po nakakaalam niyan ngayon, lantad na, lahat alam na. Alam na ng lahat na nung panahon ni Duterte, nakapangisda sila. Kasi paulit-ulit ko yan eh. Paulit-ulit ko yan dito, panahon lang ni Duterte nakapangisda. O ngayon, mula po doon sa mga mismong mangingisda narinig na ng mga tao. Ikalawang kapalpakan, EJK na naman. Wala po nakikinig sa inyo. Alam na ng tao yan, na yan ay politika lang. Pero may mga simpleng solusyon eh. Alam nyo, simple lang po ang solusyon dyan eh. Kaya Alice Go, i-demanda nyo, ipakulong nyo. Tanggalin nyo sa pagiging mayor. Kung meron talaga kayong ebidensya. Kung wala, tahimik na lang. Kay BBM, yung Fidelix, ang dali lalo. Ano po ba naganap? Nagduda yung mga tao. Na tama nga mukhang tama yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Na may bangag tayong Pangulo. Pinakamadali pong gawin sa harap ng mga tao. Ipaimbitahin nyo yung mga vlogger ni Duterte.
magpa-test ng hair follicle. Naroon kung kami po nakaharap doon. Di ba? Kami po nariyan. Ito nga, tinuturuan ko nga eh. Kami nakaharap. Kung ako presidente at hindi ako nagdodroga, ako lang kung ako, putya papatawag ko sino yung mga vlogger dyan ni Badong, Banatbay, Maharlika, si Bisdak, lahat kayo. Nakaharap kayo, ito buhok ko. Nasa harap nyo yung laboratory ng Basta kasunduan natin, pag negative ako, manghingi kayo na sorry. Opo, manghingi po kami na sorry. Tapos, pag negative, magsosorry yung mga vlogger, tapos na. Hindi, ayaw natin ng ganun. Kay Duterte, simple lang din. Sabi kayo na papasok na ICC, papasok na ICC. Wala naman pronouncement yung ICC. Natatakot na si Duterte kasi papasok na ICC. Di papasukin nyo na ICC para magkaalaman na. Di ba? Bakit ayaw nyo papasukin? Sabi nga ni Pangulong Duterte, welcome naman kayo doon sa Davao. Doon nyo ako hulihin. Panay kayo salita na ICC. Salita lang naman. Yung ICC, lahat ng dokumento na ICC, lahat ng balita sa ICC. Israel, Ukraine. Israel, Ukraine. Walang Pilipinas? Wala. Bakit iintindihin ng Pilipinas? Ibig nyo sabihin, ni-request nyo lang. Papapasukin ni ICC. Magmumukhang tanga yung ICC pag inuna tayo. Diba? Kaya sila kinreate dahil mga war crimes. So, ayan, daming nagaganap na war crimes. So, international. Ibig sabihin ng international, may dalawang nationality na involved. Ukraine, Russia. Israel, Palestina. International. At least may dalawang nationality. Dito, war on drugs. Filipino versus Filipino. Uta parehong Pilipino, tapos papapasukin mo yung international body. Ano yan? Pilipino versus Duterte. Criminal case. Di ba? People of the Philippines versus Rodrigo Duterte. Hindi po international lang kailangan dyan. Philippine court lang yan. Kaya nga hindi pinapansin niya na ICC. Kayo lang naman na ICC. Alam niyo, nagmumukhang tanga yung mga Pilipino. Nagmumukhang tanga tayo. Kasi uto-uto kayo eh. Sa nagsasabing papasok na yung ICC. Maghanap kayo ng isang papeles na sinabi ng ICC na papasok na sila sa Pilipinas. Wala. Yun po kasi ibig sabihin ng international. Meron ba namang Miss International? Dito po tayo sa contest na Miss International. Ito po ang Miss Cubao, Miss Quezon City, Miss Taguig. Puta, Miss International ba eh? Isa lang nationality ng mga yan. Kaya nga tinawag na international. Pero pwede naman po silang pumasok. 'Di ba? Kung wala na, kumbaga, kawawa naman tong bansa na to. Walang umiiral na batas. Kaya papasok na yung international. Alam niyo yun? Kasi walang umiiral na batas Ang gulo-gulo. Yung international na mamamahala. Para yung mga, ayun po yung purpose nung pag sinabing international.
Okay. Yan lang po ang ating